Magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng ating Morning Tilaok. Ako po Sister Janet Baba ng TSCCFI. Muli po sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, praise the Lord. Patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat minsan pa sa isang napakagandang umaga at dalangin namin ang patuloy niyong pangunguna sa umagang to. Ano man po yung mensahe na inilaan niyo po sa bawat isa, dalangin po. Dalangin ko po na patuloy makapagbigay po ito ng kalakasan, makapagbigay po ng pag-asa sa bawat nakikinig. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo, kaya anointing sa inyong lingkod na gagamitin sa umagang to. Salamat po. In Jesus' name, Amen. So, ang verse po natin sa umagang to ay matatagpuan po sa book ng Acts, Acts 1:8. But you'll receive power when the Holy Spirit comes on you, and you'll be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So ito po ay pinamagatan kong empowered for mission. Acts 1:8 was the last command Jesus gave to His disciples before His ascension. Obserbahan po natin mga kapatid, di ba minsan pag may aalis, o pag may mawawala, yung last word na sinasabi nila o hinahabilin, ito po yung pinakamahalaga. Ito po yung mga, sabi nga, yung mga last na salita na kailangan nating sundin at gawin. Kaya nga po napakahalaga na hindi lang po natin maintindihan ito, kundi sabi nga, sundin po natin ng tama dahil responsibility po nito po natin ito at kailangan kalaki po nito yung ating commitment. At sa araw po na to, i-explore po natin yung tatlong critical aspect patungkol po sa verse na to. Number 1 po, the promise. Receiving the Holy Spirit. Ayan. Before His ascension, pinangako po ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga disciple na matatanggap po nila yung Holy Spirit. At ito rin po yung continuation nung sinabi niya sa John 14:16-17, and I will ask the Father, and He will give you another advocate who will never leave you. He is the Holy Spirit who leads into all truth. Sa atin po bilang mananampalataya, natanggap na din po natin yung promise. Yung Holy Spirit na nananahan sa atin, ito po yung mag-i-equip sa atin para maisapamuhay po natin yung ating faith, i-share natin yung salita ng Diyos ng may katapangan. At sa panahon naman po na tayo po ay may takot, nag-aalinlangan, we can rely sa Holy Spirit para po sa kalakasan at sa guidance. Tulad po na sabi sa Efeso 1:13, dahil kay Kristo, kaya napakinggan din ninyo ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Dahil sa Kanya, kayo rin ay nanampalataya at tinatakan sa pangakong banal na Espiritu. Ang Espiritu ng katibayan ng ating pamana hanggang sa makamtan ng pangako para ito sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Number 2 po, the power enabled for witnessing. Ayan. Ang sabi po dito, yung Greek word ng power ay dynamis. Signifies not just strength but also the ability to perform miracles. This is the same power that raised Jesus from the dead. Sabi po sa Romans 8:11. Kaya the coming of the Holy Spirit was not just to comfort but to empower the disciples to fulfill their mission. May purpose kung bakit po ibinigay sa'yo, sa atin, ang Holy Spirit. To enable the disciples to be witnesses of Jesus. Witnesses sa Greek niya po is martyres, which not only means someone who testifies, but also can refer to those who bear witness to the point of death. Yung pagiging witness po, hindi po yan basta pag-share ng gospel, kundi kasama po dito na hindi lang po siya sinasabi, kundi dapat kasama doon na isinasapamuhay mo. At dito po, kailangan ng tapang, kailangan ng conviction na nanggagaling sa banal na Espiritu. Sa pang-araw-araw po natin na pamumuhay, dapat po
magawa po natin to, dapat consistent yung pagiging witness natin. Magagawa po natin to sa pananalita, sa pagkilos, sa pag-uugali. Dahil po sa mundong to, aminin po natin, minsan binabaliwala po yung mga gospel na sinishare natin. Pero kung makikita nila sa pamumuhay natin, di ba, na consistent tayo, nandun nakikita nila na compassionate tayo, hindi malayo na mailapit natin sila sa ating Panginoong Diyos. In Matthew 28:19-20, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. So, responsibility po natin ng bawat isa na i-share yung salita ng Diyos at karapatan din ng lahat ng tao na marinig ang gospel. Number 3 po, the purpose, reaching the ends of the earth. Tayo ay tinawag para maging active participants doon sa Great Commission na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. This might mean supporting missionaries, engaging in local outreach, or even willing to go where God calls us. Ang gospel po, tulad po nabanggit ko kanina, ay para sa lahat at role po natin na siguraduhin na ito ay makakaabot sa bawat sulok ng mundo. Romans 10:14-15, kung gayon, paano sila tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi pa nila naririnig? At paano sila makakarinig kung walang tagapangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila isinugo? Gaya ng nasusulat kay ganda ng mga paa, ng mga nagpapahayag ng mga masasayang balita, ng mga mabubuting bagay. Kaya nga po napakalaki ng katungkulan natin bilang tinawag ng ating Panginoong Diyos upang yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya ay meron po silang malaman, meron po silang marinig. Di ba sabi nga po yung pananampalataya, magsisimula po yan sa pakikinig. At sabi nga po, kung wala po silang napapakinggan, paano po nila makikilala ang ating Panginoong Diyos? Isang testimony po sa isang, mula po sa isang minister. Sabi nga dito, during his 6 years of ministry, yung daily routine niya, umiikot lang sa evangelism at bawat action, bawat plano, nakasentro sa pag-share ng gospel. And sa paglipas po ng panahon, natutunan niya yung iba't ibang methods, paano mag-initiate ng conversation, pagsagot sa mga katanungan, pagbahagi ng gospel, pagtuturo, pagdi-disciple. At yung experience niya, ito po yung nag-build sa kanya ng confidence sa evangelism. Nawala rin po yung takot niya, yung worries niya. Pero ito rin po yung pagkakataon na tinuruan siya ng lesson ng ating Panginoong Diyos. Ano po yung sabi niya? Yung lesson niya dito ay, as I gain more experience, knowledge, skills, and strategies for sharing the gospel, I began to rely on my own strength. When I did that, I saw fewer open hearts, less repentance, and fewer saved lives. Instead, I encountered more arguments, debates, and misunderstanding. Kaya sa atin mga kapatid, hindi tayo pwede mag-rely sa sarili lang natin katalinuhan eh. Kahit confident pa tayo, hindi tayo pwede mag-rely sa sarili natin. On the other hand, I've observed that when a follower of Jesus feels inadequate, saying things like, I don't know what to say, I don't know how to answer a certain question, I'm not well versed in the Bible, I'm not a good communicator, or I am afraid, they are actually in the best position for the Holy Spirit work through their weaknesses and demonstrate His power. These situations often leads to the most successful evangelism. Di ba minsan, mas mapapahiya pa yung nagsasabing magaling sa mga nagsasabing hindi ako marunong magsalita. Bakit? Kasi wala tayong ibang pwedeng pagkatiwalaan eh. Wala tayong, yung magre-rely na lang talaga tayo mula dun sa power na ating Panginoong Diyos. Sa Kanya na lang talaga tayo aasa. At isa pa pong bagay sa verse na ito na binigyan ng diin is yung command na binigay ni Jesus. You will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth.
He is calling His followers to be faithful witnesses right where we are starting with our immediate surroundings. Maaring ito po yung kamag-anak nyo, pamilya nyo, kaibigan nyo, na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Kung tayo po ay tapat na maging witness kung nasan tayo ngayon, maaring pagkatiwalaan pa tayo ng ating Panginoong Diyos na, di ba, ng mas marami pa. At sa ating conclusion po, ang Acts 1:8 ay isa sa pinakamahalagang verse sa Bible dahil dito binigyan ni Jesus, binigkas ni Jesus yung final instruction before He ascends into heaven. It is both a promise and a command. Una po, Jesus promises sa kanyang mga disciples na sila ay makaka-receive ng power kapag ang banal na Espiritu ay sumakanila. At ang power na ito ay hindi physical na kalakasan o political na influence, ngunit spiritual power. Kapangyarihan para matapang mong maipahayag yung salita ng Diyos to perform miracles and stand firm. Kung paano ka maninindigan sa harap ng persecution. Second, Jesus commands them to be His witnesses, ang magpatotoo kung sino ba talaga ang Diyos at ano ang kanyang ginawa. Hindi lang sila basta tinawag para maniwala sa kanya, kundi para ipahayag ang kanyang salta sa iba. At the church mission continues today. Ang utos ni Jesus ay hindi lang para sa mga disciples noon, kundi sa bawat believer. We are called to witnesses for Christ. Maging witness tayo ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang po siya tumawag ng pastor at missionary to be His witnesses. He called all believers. God's mission is still ongoing. The gospel has not yet reached every person, which means the work is not finished. Hindi pa po ito tapos. Sabi nga po ng isang nagngangalang John Stott, we must be global Christians with a global vision because our God is a global God. And lastly po, ang verse na ito ay paalala na ang pagiging Kristiyano hindi lang po patungkol sa sarili natin o sa personal growth mo. We are saved to be sent, called to make disciples, and empowered to share Christ. Yeah. Ang prayer focus po natin sa umagang to, pray that the Holy Spirit would empower us to boldly and courageously share the gospel. Prayer for the lost, pray that every spiritual blindness and deception over the lives of the lost will be broken. At kasama rin po sa pray natin yung patungkol po sa BBS at yung ginagawa pong stage improvement. Let's pray po. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy ang pagpupuri, pagdakila sa inyong pangalan, Lord Jesus. Hallelujah. At minsan pa, dalangin namin ng patuloy yung pangunguna. Sa lahat po ng aming gagawin, di po namin to kaya sa aming sarili. Kaya patuloy po kami nananalangin that you would empower us with your Holy Spirit para ma-share po namin ang inyong gospel boldly and courageously, na hindi po kami umaasa sa sarili naming talino, sa sarili naming kalakasan. Ang lahat po ng yan ay hindi po namin makakaya sa aming sarili. Kailangan po namin ang inyong guidance, yung leading niyo po sa lahat po ng aming gagawin. Lead us sa mga lugar na kung saan ay itatanim niyo po kami. Lead niyo po kami sa mga tao na nangangailangan po ng kaligtasan. Gamitin niyo lang po kami bilang instrumento para po sa mga kaibigan, mga kamag-anak, pamilya, sa mga kapitbahay na hindi pa po kayo lubusang kakilala. Kaya patuloy, empower niyo po kami mag-manifest yung banal na espiritu niyo po sa bawat isa sa amin. At sa pamamagitan din po ng mga salita na kanilang naririnig na mawala po yung spiritual blindness, kundi ma-open po yung kanilang mga mata, ma-open yung kanilang mga puso at sila po ay tumanggap po ng word of salvation. At patuloy pa rin po namin itinataas yung parating na Vacation Bible School. Patuloy kayo po yung manguna, yung provision po sa gagawin na yan. Sa lahat po ng programa na aming ginagawa, ito po ay para sa ikalulwalhati ng inyong pangalan. Maging yung mga bata na a-attend po sa araw na yan, dalangin namin yung patuloy na proteksyon, naway nandun po yung mga magulang nila na
madali na lang po nilang payagan upang mas makita po nila kung ano po yung maaring gawin po sa na development sa kanilang mga anak ng Word of God. Dalangin din po namin sa mga teachers and volunteers yung kalakasang pisikal at higit sa lahat spiritual upang ito po yung dumaloy sa bawat tuturuan at patuloy na maibigay po nila yung best para po sa pagtuturo dahil hindi po yan ginagawa sa aming sarili kundi ito po ay para sa ikaluwalalahati ng inyong pangalan. Dalangin din po namin yung safety and protection habang dinadaos po yung gawain na yan sa pagsundo, sa paghatid sa mga bata, maging habang dinadaos po yung BBS. And patuloy yung pagkakaisa ng bawat staff ng mga teachers sa lahat ng gagamitin nyo sa araw na yan. Dalangin namin ng patuloy na maging smooth yung program, maging safe, maging united sa lahat po ng aming gagawin. That mula po sa simula hanggang sa matapos po yung program na yan ay maramdaman po namin yung presence po ninyo. Gabayan po kami ng banal na anghel habang dinadaos po yung VVS. At magandang panahon upang Lord, hindi rin po ito maging sagabal sa pagpunta po nila sa inyong bahay-sambahan. Dalangin pa rin po namin ang patuloy na provision sa stage improvement. Ito po ay hindi po para sa aming sarili. Ito po ay para mag-glorify po kayo. Maibigay po namin yung best service po para po sa inyo. Unity and gamitin nyo po yung bawat sanctuaries o yung mga bawat malalapitan na magkaroon po ng generous heart na maibigay po nila ito. Hindi po nila isipin na ito po ay para sa tao, kundi ito po ay para sa kingdom po ninyo. Ito po ay para sa pagpapaganda ng inyong iglesia. Kaya sa lahat po ng yan, at dalangin din po namin ang complete healing po ni Micaela. Touch nyo po mula ulo hanggang paa at ano man po yung discomfort na nararanasan niya, dalangin namin patuloy kayo po ang humipo at magbigay po ng kagalingan. Alam po namin sa bawat latay na inyong natanggap na rin po namin ang kagalingan. Kaya kiniklaim po namin yan in Jesus' name, in Jesus' name. At sa lahat po ng itinaas namin sa inyo, alam po namin nandun po ang victory at patuloy na po namin kiniklaiman lahat ng yan. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen. Kaya God bless po sa lahat po ng tagapakinig.